Naitala ng Philippine Statistics Authority ang papalapit ng Pilipinas sa aging society dahil sa pagdami ng mga senior citizens. Kaugnay niyan, tumitindi din ang pangangailangan sa health support at social protection na kailangan tugunan ng pamahalaan. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Karaniwan na sa pamilyang Pilipino na mayroong mga lolo o lola na kasama sa bahay na may maintenance medicine pero tuloy pa rin sa pagtatrabaho o may kapamilyang pumapasan ng pag-aalaga. Kaya naman ramdam ng ating mga kababayan ang pressure sa budget dahil sa gamot, check-up, pamasahe papuntang health center at pang-araw-araw na gastusin. Sa isinagawang consultation on population aging ng Commission on Population and Development, sinabi ng Philippine Statistics Authority na papalapit na ang Pilipinas sa aging society, kasabay ng mas mabilis na pagdami ng senior citizens. Our number and percentage of seniors in particular, as I reported, yung 60 and above, has been increasing. So ang ating estimate ng 2025 sa populasyon natin ng mga siguro mga 113.5, 113.7 million, ang ating seniors dyan ay mga nasa 11 million, about 9.6% of our total population. So by definition, papasok na tayo dun sa parang masasabi natin na aging population in mga couple of years. Dagdag pa ni National Statistician Claire Dennis Mapa, habang dumarami ang seniors, mas tumitindi ang pangangailangan sa health support at social protection, lalo na para sa mga nakatatanda na hindi na kasing lakas maghanap buhay o di kaya ay patuloy pang kumakayod kahit may iniindang karamdaman. Tinitingnan din kung paano mas magiging handa ang mga komunidad dahil iba-iba ang sitwasyon sa bawat lugar ng Pilipinas. Binigyang diin naman ng UNESCAP na hindi ito simpleng problemang agad masosolusyonan dahil mas mahalaga ang pagbuo ng environment na sumusuporta sa kababaihan. Mabigat ang care burden. Mahirap pagsabayin ang pagiging caregiver, pagiging empleyado, at pagbuo ng pamilya. Ayon kay UNESCAP Social Development Division Chief Sabine Henning, mas maayos na care services, flexible work arrangements at gender-responsive policies ang kailangan para hindi mapilitan ang kababaihan na mamili sa pagitan ng trabaho, caregiving at pagkakaroon ng anak. Kasabay nito, panawagan din ng UNESCAP na huwag ituring na pabigat ang mga nakatatanda dahil marami pa rin ang aktibo, may karanasan at may ambag sa loob ng bahay at sa lipunan kung ito ay mabibigyan ng tamang suporta at proteksyon. From our perspective, population aging is a challenge, but it is also an opportunity. An opportunity is because we can learn from each other. We should regard older persons as active contributors to society. They are the caregivers. They are still working in the labor force. They have a lot of experience, so we should build on that and bring them into society. We should not leave them alone. Binigyang diin rin ng UNESCAP na ang pagtanda ay hindi lamang ang pagkakaroon ng mahabang buhay, kundi ang pagkakaroon ng malusog at mas maayos na pamumuhay na may access sa primary care, maintenance medicines at tulong sa araw-araw kung kinakailangan, lalo na para sa mga seniors na mag-isa o walang regular na caregiver. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.